And so, yan. Start na tayo. Jesus calms the storm. Okay, Matthew chapter 8, verse 18 to 27, Mark 4, 35 to 41, and Luke 8, 22 to 25. Ito yung panahon na second year na ng ministry. And then, alam na natin tong kwentong to, no? Ilang beses na na-i-share na. Isa sa mga favorite kong preaching din ito eh. Kung ano nga, taon-taon, pwede ma-preach ito. Napakaganda kasi ng hindi na uubusan ng illumination sa kwentong ito. So, eto, binigyan ko kayo ng isang konting sharing about the peace in the storm. Yung context natin, apat na C yan, tas apat na S, tatlong S. The scene, ito yung scene. Jesus and his disciple face a tempest on the Sea of Galilee. And yung storm, yun yung waves. Winds howled and fear gripped in their heart. So ano man yung pinagmumulan mo ng fear, that could be the storm. And Savior asleep, yun yung amid chaos, Jesus slept, revealing His humanity. Siyempre, may tao din, hindi natutulog, but it doesn't mean that God or as Christ, He is limited. No. Ang natulog lang dyan ay yung kanyang pagiging tao. Okay? Pero nakalagay naman sa Bible para masubok. So, si Jesus Christ, meron tinatawag na supernatural silence. Jesus arose, rebuked the storm, and commanded peace. Para makita niya o maramdaman niya anong gagawin ng mga disipulo ito. Magtitiwala pa rin ba sila? Dahil yun yung isang sign na pag namatay si Jesus Christ, ano bang magkakaroon sa kanilang puso? So ibig sabihin, na-i-reveal nung panahon na nagkakaroon na ng bagyo, na-i-reveal kung anong ine-expect niya rin na mangyari pag siya yung dinakip na at dumating yung fear sa kanila. Talagang iiwan siya. So dito pa lang, nasubok na niya. Kaya he expected it already. Diba? Kaya may mga testing na maliliit pa lang na testing, bagsak na yung ibang tao. Nakikilala natin sila na mas maaga. But it doesn't mean na walang natututo. Meron at merong natututo. That's why si John, siya yung nanatili sa tabi ni Jesus Christ. At siya lang din yung disipulo na hindi namatay sa persecution. All of those disciples died through persecution, but John survived when he was boiled alive in boiling oil ata yun. Oil. Biruin mo. Kasi yun yung blessing ng pagsama niya kay Jesus. Kaya sa mga taong hindi sumusuko na sumama or manatili ay may blessing dyan. As in, mas malaking blessing. So, the stilled water, instantly the sea obeyed or wave hushed and the wind ceased. And the sovereign authority, Jesus revealed His divine power over creation. Kaya dalawang nature yung makikita mo dito, yung humanity ni Jesus Christ na natulog, and yung divine nature niya na kaya niyang kahit yung mga creation ay kayang sumunod. Next, strengthening the faith. So, we're talking about the commitment na. Ngayon, faith question. Jesus asked, why are you afraid? Where's your faith? Diba? Napakalit ng inyong pananampalataya, yung sinabi ni Jesus Christ nung natakot sila. So, yung disciples, sila or nagkaroon sila ng pagkamangha. They marveled at the one who controlled the winds and waves. Kasi ang alam lang nila, napapasunod niya mga demonyo, nagpapagaling ng may sakit. And first time nilang narinig na yung bagay na walang buhay, hindi sumisigaw, ay bigla na lang tumalima sa kanya, nakinig or walang tenga pero sumunod, 'di ba? Yun ang matindi. Yung bagay na walang buhay ay susunod. Isa yan sa pinakamatinding miracle tinatawag na ginawa ni Jesus Christ. So, our faith today, trust in Jesus during life storm. And He remains sovereign. He can control everything. Because He is always in control. God never runs out of control. Hindi siya nawawalan ng control. Talagang God
had control. Kung tayo, we are out of control, kapatid, kumanta ka ng Jesus, take the wheel. Ay, wag pala yung take the wheel. Take the steering wheel. Sino may kanta? Question. Ah, Is the Roderick de Vera motivated by the guys from the Finnish schools? They are always so naughty and doing some own things. So, is there any chance I could like see Luka Ahola here or Luka Koivula? okay. Yeah, I will mute up. We will entertain question after our lesson. Okay. So, Okay. okay. Please ask a question again after this lesson. Okay? Okay. So, thank you. We will answer your question after our lesson. So, let's continue our lesson first and then we will entertain all the question after. So, we have to present natin ulit. Okay. So, yan. I'm sorry for some okay na. So, yan. So, in application for all Christians, stars of life, we face trials. Anumang trials yan, physically, meron may sakit, emotionally, may down, or stressed, or something distressing, or depression, diba? Or spiritual. Baka may down tayo sa spiritual life natin ngayon. There still a peace in the midst of chaos. In the midst of chaos. Amid chaos, like the disciple, we can find peace in Jesus Christ. Talagang kay Jesus Christ lang talaga tayo makakatagpo ng So, mag-ano lang tayong konti tatanggalin lang po ako. Yan, may nakapasok eh. Hindi ko naintindihan yung niya, yung tanong niya. Okay. May nakapasok kasi sa Zoom na iba. So, thank you sa paghihintay. Now, number 58 na po tayo. Madami to. Anong oras na? Mag-water break kayo, inom lang kayo dyan. Relax lang kayo. So, Jesus cures two demoniacs. Yun, tulad kanina, may isang may inaalihan ng demonyo. Ngayon naman may dalawa. So, in the gatherings, two demon-possessed men approach Jesus. He cast out their demons into a herd of pigs, and the pig rushed into the sea and drowned. The townspeople are amazed but ask Jesus to leave. So ito yung panahon na maraming yung demonyo sa tao ay hiniling nung demonyo na yun na wag pa silang pahirapan, kundi dali na lang sila papunta sa mga baboy. Okay. So to make the long story short, ayun na nga, pinalaya sila ni Jesus Christ punta sa mga baboy at yung mga baboy nagpatiwakal sa lawa, sa tubig. And then, maraming ang na-amaze sa kanya kasi
nagpapalayas siya ng demonyo, pero mauubos ang kabuhayan nila, kaya takot sila na nandun si Jesus Christ, pinalis siya dun sa lugar na yun. So, mababasa po yun sa Matthew chapter 8, verse 28 to 34, Mark 5, 1 to 20, and Luke chapter 8, verse 26 to 40. Next, number 59, Jesus raises Jairus' daughter and cures the woman with hemorrhage. So, dalawang kwento. Yung babaeng inaagasan ng dugo ng 12 years. Tsaka itong si anak ni Jairus. Doon tayo focus kay Jairus. So, may healing power talaga kapag nanalig tayo sa Panginoon. In Matthew chapter 9, verse 1 and verse 18 to 26. Mark chapter 5, verse 21 to 43, and Luke chapter 8, verse 41 to 56. So, compassion for the hopeless. Jairus, a synagogue ruler, pleads for Jesus to heal his dying daughter. And Jesus responds with compassion, touched by Jairus' faith. So, we learn that desperate situation call of unwavering trust in Jesus. Pag may buong tiwala natin kay Jesus, ay walang imposible na kahit yung mga patay nating pag-asa ay mabuhay. So, compassion for the helpless. So, ito, parang sermon outline na rin to. Tatlong H. No, screenshot nyo. Pwede nang na rin ito. Sermon outline yan. So, shinare na lang natin dito sa inyo para pwedeng gamitin din ng kasama natin mga pastors. So, compassion for the helpless. Verse 20 to 22. A woman with chronic bleeding reaches out to touch Jesus' garment, and her faith heals her instantly despite societal rejection. And Jesus affirms her value, demonstrates its healing power. Kasi ang unang binanggit dito babae, sabi niya doon. So, nung nakilala, bakit mo ko hinawakan? Sabi niya, woman, why you touch me? And then, yun nga, biglang, after that, in-encourage siya ni Jesus Christ, sige, magaling ka na. Daughter na ang tawag sa kanya, anak. So from woman, ay binigyan siya ng identity na maging related, no? From non-relationship to relationship. Kaya ang final identity natin wala sa salita ng ibang tao, nasa Panginoong Hesus talaga. And yan yung 12 years na inaagasan or dinudugo. So, alam ko marami na tayong narinig na preaching about that. And compassion for healing, verse 22 or 23 to 26. So, Jesus raises Jairus together from death, a daughter from death. His authority over disease and death is evident, and we rejoice in the healing power of God in our life. Kaya ang lesson natin dito, keep trusting Jesus, bring healing and restoration even in desperate circumstance. Okay? Let's pray for healing. Because God still can do miracle. So, ayan. Ba't nag-jump na doon? Ang layo na. Okay. Continue tayo. So, Jesus rejected in Nazareth. Dahil sa mga nangyari na ganun nga, nireject siya sa Nazareth. Matthew chapter 13, verse 54 to 58. Mark chapter 6, verse 1 to 6. Pastor, number 60 po. Wala pong 60. Ay, 60. 61 ako. Okay. Oo nga, 59, 60. Check ko lang, Buti, nakasubaybay kayo dyan. Nasa 59 tayo. Tignan ko yung 60 na, na overlook ko. Let me share in audio na lang and take note na lang tayo. Pero i-edit ko itong PowerPoint. Sa mga nag-avail nitong PowerPoint, abangan nyo po yung pang 60 ilalagay natin mamaya. So ito po yung number 60. Open ko lang sa aking cellphone.
Dito natin tignan sa manual natin. Yon, Jesus heals the blind and another demoniac. Wala ba sa atin? Check ko lang dito. Oo, na-edit ko. Na-type ko to kanina. Hindi ko lang napansin na edit ko. Ito, tignan na lang natin dito. Basahin na lang natin sa monitor. So sa mga naka-enroll ng Life of Christ, ibibigay ko rin po itong manual natin. Pero ngayon, student manual pa lang ang ibibigay ko. Kaya naka-free yung student manual. So ito po yung ating manual. Jesus heals the blind and another demoniac. Matthew chapter 9 verse 27 to 37. After long teaching section, the writer described a series of amazing miracles as Jesus leaves one shore of the lake and crosses another over to the other. Nakakuha rin ako dito ng ng video ay picture. Na-edit ko kanina, na-ialis ko. So after the long section, on this first pass, he miraculously calms a first storm. Yun yung nauna. On his arrival, he cures a demoniac and sent him off to his native country where Jesus will later go and have great success in preaching. So ayun na. He crosses the lake again and this time raises a young girl from the dead and heals a woman who suffered from an incurable hemorrhage. Finally, he cures a blind man and one who was unable to speak. So the net result was that he had performed miracle, the like of which he had never been done by anyone before. He demonstrated that he had power over the creation, over the death, over every kind of disease, exactly the kind of power that no ordinary faith leader could do and did have, but only the kind of power God Himself could have. Amen po ba tayo doon? Kaya dito pa lang talagang pinapakita na walang ibang pwedeng sundin natin, na hindi pwedeng tao lang si Jesus Christ eh. Wala namang ibang taong may kayang gumawa ng ganito. Yes, Jesus is divine and also God. Amen po ba tayo? Kaya yung power na meron sa Panginoon, only He could have. Only God Himself could have. Kaya Diyos talaga ang Panginoong Jesus. So, yun yung number 60 natin. Ibabalik ko yun dito. Nagawa ko yun eh. Siguro napatungan ko nitong 61. So, number 61 natin, Jesus rejected in Nazareth. So, despite all of these signs and wonders, despite of all the teaching, his native city still refused to believe in him. Kaya, yung pinalayas nga siya sa Nazareth, sa kanyang bayan. Kaya kung bakit sinasabing mahaba ang buhok ng Panginoon, sabi nga nila, because Nazarene siya. Dalawa naman kasi ang ibig sabihin ng pag Nazarene, galing ka sa Nazareth. Iba pa yung Nazarite. Yung Nazarite daw ay, kung bakit tinawag kasi itong Nazareth ay maraming Nazarite tong panahon na yun sa lugar na yan. Ibig sabihin na Nazarite daw, yung hindi pinapagupitan ng buhok yung mga tao, hindi umiinom ng alak at hindi umahawak ng mga patay. So, kaya si Jesus Christ ay Nazarite at taga Nazareth, mahaba ang buhok. So, despite all of this sign and wonders, despite of all of this teaching, yun nga, nireject siya. Despite of all this, he visit and tries to reach them, pero hindi effective.
they don't try to stone him. Hindi naman siya binato, but simply refuse to accept him. Kasi yung unang rejection sa kanya, halos batuhin siya eh. Natalakayan natin yung second session ata o last time. And for this reason, he does no miracles among them. Hindi siya nag-show ng miracle sa lugar na yon. Pero ang kagandahan, kahit binabalik-balikan pa rin niya eh. Ganun din tayo sa family na hindi pa naligtas. Kahit di sila niniwala sa inyo, subok-subukan nyo pa rin balikan. Okay po ba yun? Pagpapakita yun na ang Panginoong Isus nga, hindi siya gumawa ng excuse. Hindi rin naman sila maniniwala, bakit pa ako babalik? Diba? Still, he came. Talagang pumunta pa rin siya doon. Sa kanyang kapamilya, sa kanyang lugar. Hindi man siya pinaniniwalaan, he still ministered unto them. Kasi ang calling yan na hindi dapat yan ng excuse. Amen? So, kaya kung may kamag-anak kayo na hindi pa naniniwala, sharean nyo lang. After a year or 2 or 3, balik kayo, sharean nyo ulit. Kaya magsasawa. Malay natin, that time, yun na yung panahon. So, number 62, final preaching tour through Galilee. So, ito na yung last tour niya sa Galilee. Matthew chapter 9, verse 35 to 38 in Mark 6:6. Jesus makes one final tour through his native region. So, before going further north and then down to Jerusalem for the feast, he continues to preach and heal where they receive him. So, hindi na sa kanyang hometown, sa ibang lugar na, diba? Kaya iyan na yung niya, last tour na niya sa Galilee, and then on his way to Jerusalem na yung triumphant entry and yung crucifixion and resurrection. So before that happened, Jesus sends out the 12. Nung una na tinalakay natin last 4th session, Jesus appointed the 12, diba? Pero ngayon, Jesus sends out the 12. Mababasa po yan sa Matthew chapter 10 verse 1 to 11, and Mark chapter 6 verse 7 to 13, and Luke chapter 9 verse 1 to 6. So after several tours with him, Jesus now sends the 12 out by themselves to begin their public ministry also. So in their own towns and villages. So yun din, kung paano si Jesus, kahit siya ay, pinakita rin kasi ni Jesus na kahit siya i-reject, kahit siya i-batuhin, so sinubukan ko pa rin, di man sila naniwala, hindi na ako gumawa ng himala, so subukan nyo rin. So yun ang discipleship talaga, na disciple sila. And then now, they were sent, apostle na ang tawag. That time, if they are not sent, they will not called be the apostle. Kasi, ibig sabihin ng apostle o apostolos ay sent. So, nung una, disciple lang sila. But this time, naging apostle na sila because they were sent. Nung na-sent out na sila, then they are now called the 12 apostles. Nung una, 12 disciples. So, the writers provide the instruction for the ministry that Jesus provided with them and also describe the power He gave them to do their work. So, nag-bless din si Lord. You can trample down some serpents and scorpions. Diba? Binigyan ko kayo ng kapangyarihan magpalayas ng demonyo to cast out devils. And then, ang preaching na dapat daw nilang ipahayag ay about the message of the kingdom. So, they go off with power to do miracles in His name, power given to confirm their message about the kingdom of God. There's no other message talaga na sinabi sa kanila na ipahayag nila, kundi ang ipapahayag lang nila ay about the kingdom of God. That's why they were sent out to preach the gospel of the kingdom. Number 64, Jesus feed the 5,000 men. Men pa lang yan. At mababasa natin yan sa Matthew chapter 14, verse 13 to 21, and Mark chapter 6, verse 30 to 44, Luke chapter 9, verse 11 to 17, and John chapter 6, verse 1 to 4. Isa ito sa mga miracle na naisulat sa lahat ng book, ng gospel book, Matthew, Mark, Luke, and John. So all the writers describe the excitement when the apostles returned from their first preaching tour. So dumating muna yung yan.
So ito dapat, ito ang 64. Ito yung 65. Pero nai-edit ko na yan. Ayan o, hindi ko lang natanggal. So dito muna tayo sa 12 return. I-live edit ko nga ulit. Tanggalin ko yung page. Pasensya na, we're not perfect. Kaya nagkakamali din talaga. Technical issue. Okay. So, the 12 return. In Matthew chapter 14, verse 13 to 21, Mark chapter 6, verse 13 to 44, Luke 9, 11, 10 to 17, and John 6, 1 to 14. So, ito po. After being sent out by Jesus to preach the kingdom of God and heal the sick, the apostles returned and shared their experience with Him. Ito ang mga nangyari. Gumaling po ang mga sakit. Nagpalahis po kami ng demonyo, sumusunod po sila. Siyempre, nung una, ay Jesus lang nila nakikita na sumusunod ang mga demonyo, di ba? Gumagaling ang may sakit. Pero at this point, nung sinubukan nila, punong-puno sila ng lakas ng loob, may tiwala sila sa Panginoon na yung authority na binanggit ni Jesus Christ ay makapangyarihan. At dala-dala nila yung authority na yun. And they use that authority in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus, hindi sa pangalan ko or kung kanino man. Kaya, ganun kahalaga talaga ang authority, ang appointing and then ang sending out through authority. Kasi ang anointing ay wala kung wala ang authority. Kaya dapat alam natin yung authority kung anong gamit natin talaga na sa ating appointment or ministry sa Panginoon. And then, Jesus then withdrew them to a town called Bethsaida. This event marked their transition from learners to doers. Natuto na sila, ngayon they are doers na. As they step into their ministry roles under Jesus' guidance. So these 12 men, uneducated commoners, would go on to play crucial role in advancing God's kingdom and spreading the gospel message to the world. Kaya biruin mo, naranasan na nilang humayo noon. No? Nung namatay si Jesus Christ, hindi na sila humayo. Bumalik sila sa kanya-kanya nilang trabaho. Pero at least, dahil ito ay training days, natuto din sila at mas lalo silang na-encourage at willing silang mamatay dahil sa na-witness nila na si Jesus Christ talaga na buhay na maguli. Kaya hanggang ngayon, naipasa yung mga tunay na pangyayaring ito and kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon. Dahil ang laki ng tiwala natin. Totoo talaga si Jesus. Walang doubt. Yung kapangyarihan niya, totoo din. At yung authority na ipinasa sa atin, totoo din. Kaya minsan may nagtatanong, sino bang ano yun sa inyo mga pastor? Dapat ganito, ganyan. Direct calling po yun. Ephesians chapter 4, verse 11, basahin nyo. And He gave some. Diba gifts yun? So yung gift na yon, direct yan, hindi ang galing sa tao. Ang Diyos ang nagbigay. Somewhat, apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Kaya ang pagiging pastor, gift yan ng direct appointment yan. Next, and then Jesus fed the 5,000. All the writers describe the excitement of the apostles return from their first preaching tour. It takes them to a quiet place for them to rest. Pero yung pahinga na yun, sana retreat nila, leaders retreat sana yun eh. Pero dahil ang daming nakita sa kanila, ayun, after their work, probably to teach them some more and respond to various questions and problems that they may had. Question and answer sana sila eh, banding eh. So their success, however, cuts this short as the crowds find them for more ministry. Bigla nakita sila, dinumog sila ng tao, maggagabi na, paano yan? Paano pa sila uuwi? So Jesus responds by teaching them, and when the hour is late, He performs a great miracle in feeding them 5,000. From just a few loaves of bread and fish, Jesus will perform this miracle again later for 4,000 people at another side. Kasi nga,
mula doon sa side na ito, iniwan niya yung 5,000, na lalaki pa lang yun. Lumipat sa kabila, nabawasan man sila. Okay, nabawasan. Pero this miracle is a sign of several things. Yung unang follower, ayun, 5,000, nabawasan ng 1,000. Pero itong mga follower na to, Jesus power, ito yung problema. Jesus power over physical universe and laws. Ito yung mga teaching natin dito, or lessons. A preview of great spiritual banquet He is preparing in the kingdom. Okay? Physical universe and laws. Ito yung kahit limited yung mga resource, God can multiply. Ganun lang pala, no? Kaya kahit konti ang blessing mo pag marunong kang mag-look up. Kasi sabi dito, Jesus looked up. Diba? And prayed. Thanks to God. Kaya kung marunong tayo magpasalamat sa mga kakaunti, titingin tayo hindi sa mga bagay na marami yung iba. Hindi natin ikukumpara kung ano meron tayo. Simpleng bagay yan. Kundi marunong tayo magpasalamat. Tama ang ating puso sa Panginoon. Sa Diyos tayo nakatingin. Kontento tayo. Bagamat may pangarap tayo sa buhay, nakangiti pa rin tayo. Alam nating ilaban yun sa Panginoon. Sa Diyos tayo titingin, hindi sa mga taong hindi sumuporta, hindi tumulong. Mga taong nagkulang sa atin. Huwag doon. Tumingin ka sa langit at magpasalamat ka sa Panginoon. Yung konting meron ka, kayang magpakain ng mas marami. Matutulungan mo ang iba. Yung pangarap mo na makatulong sa magulang mo, makatulong mo sa ibang tao, mga kapatid mo, mag-anak, kahit kaibigan man yan, o mga pinangakuan mo, walang imposible sa Panginoon, tumingin ka lang sa langit. Salamat sa Ama. Yun ang ginawa niya. Napakain niya ng 5,000 sa magitan ng 5 tinapay. Ibig sabihin, ang blessing na meron ang taong mapagpasalamat sa kakaunti ay 1,000-fold. 5 times 1,000. 5,000. Lalaki pa lang yan. Hindi pa bilang sa mga bata. Kapatid, itong hawak na tinapay na to, hindi ito lumaki ng kasing laki ng bundok. O yung isda, 2 isda ay lumaki ng mas malaki pa sa balyena para pakainin yung 5,000. Hindi ganon. Kung ano yung uri ng isdang yun, hindi yan na-convert ng balyena para mapakain lahat. Yung at isang tinapay, naging isang napakalaking pizza pie. Hindi, talagang habang binibreak, yung kada break ay nagmumultiply. Ang lesson dyan nga kapatid, if you divide something by giving, what you have could multiply even though akala mo it is minus, sa Panginoon addition. Kaya baliktad nga yung yung mathematics ng tao at sa Panginoon. Yung division sa atin, multiplication kay Lord. Yung minus sa atin, addition para kay Lord. Hindi ko alam kung nag-gets niyo yun, pero alam ko naman na intindihan natin. Amen. Sabi nga ni Brother Indy, God is the source. Amen tayo dyan. Sister Catherine Castillo, i-PM mo po ang Pastor's Notebook, itong page natin. I-share ko sa inyo kung paano po mag-enroll. Napakadali lang mag-enroll at napakaliit lang ng enrollment fee natin. 50 pesos per units. May 50 pesos per unit. Dinaig pa natin yung university na so next, an encouragement to rely on Jesus to provide for not only spiritual but our physical needs as well. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay. Kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat
bawat hakbang sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng kanyang salita ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos na makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya, sa Mobile Bible School ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin tayo'y natututo, sa teolohiya at biyaya sabay-sabay ay lumalago tayo. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan tayo'y kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya, sa Mobile Bible School ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin tayo'y natututo, sa teolohiya at biyaya sabay-sabay ay lumalago tayo. Hey, sa Mobile Bible School tayo'y naglalakbay. Sa pag-aaral ng salita tayo'y magwawagi. Para sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagpupuri. Sa kanyang biyaya tayo'y nagmamahalan. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan tayo'y kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagkakaisa.